papalitan ng binata na yung anak namin. Mahirap kasi dito na hindi kasama yung isa sa mga kamag-anak nyo o parents mo, parents sa mismo. Pag nagbibigay kasi walang mag-aalaga, eh, hindi naman kami pwede na, alam nyo na, magpalitan, mahirap. Kailangan magtrabaho kami parehas. So kaya yung anak namin, hindi na namin nasundan. Kaya inakapot na ng ganyang edad yung binata namin. What's up mga boss? What's up mga boss? Check it. What's up mga boss? What's up mga Check it. boss? What's up mga boss? Kamusta kayo mga boss? Nawa po kayo ay safe ngayong oras na to mga boss. Kung nasan man po kayo nandun ngayon, ngayon po ay araw ng Martes dito sa amin sa Canada. At mag-aalas 10 po ng umaga. Papasok po ako ngayon sa IGA bilang isang baker. Pasok na tayo mga boss. At kung bago ka pa lang sa aking channel, nawa po ay i-subscribe mo na yan para makasama din kita dito sa Canada. At sa mga nag-subscribe po sa akin, maraming salamat po sa inyo. Samahan po ninyo ako dito sa Buhay Canada para makita ninyo kung paano mamuhay ang isang dayuhan na tulad ko at ang aking mga kasama sa aking mga vlog, ang ating mga kababayan. At baka malay mo, sa kapapanood mo sa akin ay may plano ka na palang pumunta ng Canada. At one day, dito ka papupunta sa aming town, ang Chetwynd, British Columbia, para meron ka ng idea at nakita mo kung ano ang pamumuhay dito ng mga kababayan mo, para mayroon ka ng idea kung paano ka mamumuhay dito. Hindi na naman ako naligo mga boss. Pambira talaga. Anak-anan to ko. Pakita ko sa inyo yung sitwasyon dito sa amin ngayon. Medyo madulas yung kalsada mga boss. Pero dito sa mismong kalsada, wala nang gaanong snow. Sa paligid na lang, sa gilid-gilid na lang ang snow mga boss.
Dito na ako mga boss sa IGA. At mamaya may part-time ako sa 7-Eleven. Samahan niyo ako sa buong araw ko dito mga boss. Mamaya magbasa tayo ng comment mga boss. Kaya tayo mga boss. Pansit. Pansit sa kanin. Break time ko ngayon mga boss. Doon ako sa harap. Nagbabalot ako ng tinapay kaya may time ako para kumain. Magbasa tayo ng comment mga boss. Ayan mga boss, sabi niya dito, nice a day. Pa shout out boss. Galing kay at Julius Babaan 3907. Shout out sa'yo boss at Julius Babaan 3907. Mabuhay ka at ingat ka palagi kung nasan ka man ngayon. Kung gusto nyo magpa-shoutout, isa-shoutout ko kayo mga boss. Dito mga boss, natawa ako dito. May nag-comment sa akin, sabi niya, ito, galing kay, ito mga boss galing kay at Jos Sibug 1946. Ang sabi niya dito, tatawa ako dito, hindi ko ito magets eh. Pumasok ka boss, tas lumabas ka sa kabila. Ingat palagi boss. Ayun, at John Sibug 1946. Shout out sa'yo boss. Ingat ka palagi kung nasan ka man. Dito mga boss, talagang binabasa ko talaga. Kung ano yung mga nakikita ko dito sa comment section. Mamaya may pasok ako 7-Eleven. What's up mga boss? Mga boss, nandito na ulit ang basurero. Basurero ng Canada mga boss. Kamusta kayo mga boss? Pauwi na naman tayo. Woo! Mag-aalas 6 na mga boss. At diretso na rin ako ng part-time ko sa 7-Eleven mga boss. Ito lang mga boss, saan ko ba lalagay itong aking ano? Hawakan ko na lang. Puro kasi snow eh. Balik na tayo sa loob mga boss. At maglilinis na lang ako. Tapos magbihes. At diretso na ako sa pangalawang part-time ko mga boss, ang 7-Eleven. Kung makikita nyo mga boss, dito ako nadaan minsan sa highway papunta dun. Ayun sa may
7-Eleven na sign. Nakita niyo yung mga boss? Yan, dyan ako. Minsan dito ako nadaan. Ayan sa likod. Tapos dito ako lalabas. Ayan dyan. Ayan dyan mga boss. Malapit lang mga boss. Oo nga, nag-enthusiast. Bye. There we go. Mommy, can I report? Let's go mga boss. Tapos na naman ang isang trabaho ko mga boss. Punta naman tayo sa pangalawang trabaho ko. Puro trabaho mga boss na. Punta tayo sa 7-Eleven mga boss. Dito na ulit ako dadaan sa likod kung saan nakikita nyo na nagtatapon ako ng basura. Oh, wait lang. Yan. Diyan ako tumataya ng loto ko. At one day mayaman na ako mga boss. Wala masabang mangarap mga boss ano. At tayo nabihiyaan. Siyempre tulong natin sa ating kapwa sa Pilipinas. Share your blessings, ika nga. Let's go mga boss, tayo dumaan. Pero nataya naman ako mga boss. Baka sabihin nyo daw nataya. Nataya ako palagi. Talagang oh shit. Nadiretso lang tayo dyan mga boss. Inabot pa ako. Yan. Ako hindi ako makalusot eh. Okay. Dito tayo. Dito na lang ako mag-park sa likod. Kasi mahirapan na naman ako doon mag-park. Ano, kasi nagkakarga sila ng gasolina doon. Dito na tayo mga boss. Nauna to. Ito na lang maliit. Let's go. Madulas. Mainit na tubig muna, malamig muna mga boss. Tapos haluan ko yun ng mainit na tubig. Yan ang iniinom ko dito mga boss. Sarap. Pasok muna tayo sa kitchen.
yung manager namin, ayun. Ayun. Yun yung manager namin Pilipino, si Boss Erwin Padilla. Kakatapos ko lang kasi maglinis dito. Bukas wala akong pasok dito mga boss. Pero may trabaho ko dun sa isa. Tatlo trabaho ng mga boss. Kasi mga boss dito kasi kasi maraming binabayaran eh. Lalo na tulad nga na laging sinasabi sa inyo, siguro nagsasawa na kayo na marinig to, na nagpapaaral kasi kami ng college mga boss. Mahal magpaaral ng college dito. So talagang combine talaga kami ni Mrs. Tulungan talaga kami. Excuse me. Excuse me mga boss. So, yun ang totoo talaga mga boss. Kaya kami sub-sub sa trabaho. At kung ipagbibigay, alam ko na rin sa inyo, ayan, nakita nyo, isa lang yung anak namin. Kasi, ayan, inaabot na ng binata na yung anak namin. Mahirap kasi dito na hindi kasama yung isa sa mga kamag-anak nyo, parents sa misis mo. Pag nagbibigay kasi walang mag-aalaga, hindi naman kami pwede na, alam nyo na, magpalitan, mahirap. Kailangan magtrabaho kami parehas. So kaya yung anak namin, hindi na namin nasundan. Ayan, inakapot na ng ganyang edad yung binata namin. Kaya nag-iisa namin yung anak. Solo lang yung solong anak. Para mga boss, kami na ulit. Alam mo na, pag mag-uwi na tayo. Kita nyo mga boss, ang linis na. Pauwi na ako mga boss. Start ko muna yung sasakyan ko sa labas. Let's go mga boss. Dito ko pinirado yung sasakyan ko para mas malapit mga boss. Nalalayuan kasi ako dun eh. Start ko lang muna mga boss. Medyo madilim ha. Hindi niya yata kakita yung pagmumukha ako. Start muna natin mga boss. Pag sa gabi mga boss, halos sa Pilipino na lang yung mga naka-duty dito sa 7-Eleven. At meron pang pumapasok na graveyard, dalawang Pilipino. Kami pang hanggang alas 10, 10:30, 11. Tapos may darating ng 11. Sila na yung hanggang umaga. Pilipino pa rin mga boss. Hardworking talaga mga Pilipino mga boss. Hardworking. At gustong gusto nung manager namin yung trabaho ng mga Pilipino. Proud mga boss. Maging proud tayo mga boss. Kasi nakakataba ng puso dahil masisipag daw ang mga Pilipino at masipag pumasok. Totoo naman yung mga boss. Alam niyo naman syempre Pinoy tayo at isa pa malaki yung value ng pera nila pag dinala natin sa atin sa Pilipinas. So bawat piso bawat $1 ay katumbas sa atin nun ay depende sa palitan 40 pesos ang $1, diba? So mahalaga yung oras, bawat oras sa mga Pilipino dito sa Canada. At ayun nga, hindi tulad sa Middle East, hindi ka pwedeng mag double job,
tatlong trabaho. Pwede nilang gawin yun siguro. Alam nyo na, bawal kasi yun eh. Dito sa Canada, pwede yung gawin. Pwede kang magdalawa, tatlo hanggat kaya ng katawan mo. Diba? Kung gusto mo talaga na maraming pera, pang ospital mo pagtanda mo, hindi mo na mapapakinabangan yung pera mo kasi sobrang dami mong trabaho. Hinay-hinay lang din mga boss sa trabaho, di ba? Trabaho nandyan lang naman eh, pero yung katawan natin dapat nating ingatan para pag uwi natin ng Pilipinas, mag for good tayo, eh malakas pa tayo, di ba? May enjoy pa natin yung pag-retiro natin. Pinapainit ko lang to sa sasakyan mga boss at pakita ko sa inyo yung labas. Saan kayong heater? Kasi pinapatay ko tong mga boss, hindi tayo magkakaintindihan eh. Oh, yan. Maingay na ulit. Kita nyo yung mga truck na yan, oh. Pagkatapos nilang mag-deliver sa isang company at ginabi na sila, dito na sila nag-i-stay, natutulog. Bagay, safe kasi dito sa 7-Eleven kasi pag nagutom sila, pwede silang kumain dito, malapit lang. Kaya dito na sila nagpapalipas ng gabi. Ayan. At hindi lang yan mga boss, meron pa dito mas maraming truck na nakaparada dito sa likod ng 7-Eleven. Pakita ko lang sa inyo. Yan. Yan, nakita nyo. Yung mga truck na yan mga boss, diyan na sila nagpapalipas ng gabi. Tapos madaling araw, balik na sila. Malayo yung mga boss. Alam ko kasi isa may nakausap kaming customer, talagang malayo yung pinanggalingan nilang town. May nadating pa mga boss. Dito ako nakapwesto mga boss. Yan o. Ako yung nagsasalansa niyan, yung mga soft drinks na yan. Kaya nyo? Ito yung mga ginagawa ko mga boss. Ako yung nag-aayos yan. Ginaganito ko yan. Hinaharap ko yung mga pangalan nila. Yan, ganyan. Ito yung isa sa mga mayaman dito. Yan si Madam Liza. Lagi ko yung kasama. Mayaman kami sa pagkain dito. Ayan. Bisan dito ako na duty, tapos sa kitchen. Yun yung pinagdudutihan ko. Pag empleyado mga boss, libre yung ganito. Kape. Tapos ito. Para mga boss, mamaya na lang ulit. Paalam mo na. Uwi na ako. Boss Erwin. Oo, okay na. Uwi ko din ako. Uwi tayo boss. Bye bye. Pagod ako eh. Bye bye. Bye. Bye bye Madaman. Are you here tomorrow? No, No? I'm off tomorrow. Hello. Hi.
Uwi na ako mga boss. Let's go mga boss. Ito na ako dadaan sa likod mga boss. Thank you Lord. At nakatapos na naman ako ng isang araw. Mga boss, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa buong araw na to. Maraming salamat po talaga. At sa mga nag-subscribe po sa akin, maraming salamat po talaga sa inyo. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, nawa po ay mag-subscribe na po kayo. At para makasama ko rin kayo dito sa Canada. At makita ninyo kung paano ako mamuhay dito, ang isang dayuhan na tulad ko. Hindi na mga iba nating kababayan na makakasama ko sa aking vlog. Maraming salamat po talaga ulit sa inyong lahat, sa walang sawa ninyong suporta sa akin. Salamat po talaga. Nag-iingat po tayo palagi mga boss, at God bless po sa ating lahat. Paalam mga boss.